Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens sa buong Pilipinas. May isang malaking balita ngayon na ikinagulat at ikinatuwa ng marami dahil kumpirmado na ang 1,000 hanggang 3,000 cash payment para sa mga senior citizens bilang bahagi ng pinakabagong update na inilabas ngayong taon. Marami ang nagtatanong kung totoo ba ito, sino ang kasama, kailan ibibigay, at paano makukuha ang nasabing cash assistance. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin ng malinaw at detalyado ang lahat tungkol sa mga tulong pinansyal para sa senior citizens, lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. Dahil dito, mas naging aktibo ang pamahalaan sa pagbibigay ng karagdagang ayuda upang matulungan ang mga matatanda na umaasa lamang sa pensyon o may limitadong kita. Ang 1,000 hanggang 3,000 cash payment na ito ay isa sa mga hakbang na layong magbigay ng agarang ginhawa sa mga kwalipikadong seniors. Marami ang nalilito kung ang cash payment na ito ay para sa lahat ng senior citizens o para lamang sa piling grupo. Ayon sa pinakahuling impormasyon, ang halagang matatanggap ay maaaring mag-iba depende sa kategorya ng senior citizen. May mga makakatanggap ng 1,000 bilang one-time assistance, mayroon namang 2,000 at ang ilan ay posibleng umabot pa sa 3,000 depende sa kanilang kwalifikasyon, lugar at uri ng programang saklaw nila. Ito ay maaaring manggaling sa Social Pension Program, Local Government Assistance o Special Cash Aid na inilalabas ng pamahalaan. Isa sa pinakamahalagang dapat linawin ay kung sino ang kabilang sa cash payment na ito. Kadalasan, prioridad ang indigent senior citizens o yaong walang regular na pensyon mula sa SSS o GSIS. Gayunpaman, may ilang lokal na pamahalaan na nagbibigay rin ng cash assistance kahit sa mga may pensyon na bilang dagdag tulong lalo na sa panahon ng mahahalagang pangangailangan. Kaya mahalagang malaman ng bawat senior kung anong uri ng benepisyo ang saklaw nila. Marami ring nagtatanong kung kailan eksaktong matatanggap ang 1,000, 3,000 cash payment. Sa pinakabagong update, may mga payout na nagsimula na sa ilang lugar, habang ang iba ay naka-schedule pa sa mga susunod na linggo o buwan. Ang schedule ng payout ay kadalasang nakadepende sa lokal na pamahalaan o sa ahensyang nangangasiwa ng programa. Ang ilan ay ginagawa sa pamamagitan ng cash payout sa barangay o city hall, habang ang iba naman ay direktang ipinapasok sa ATM o cash card ng benepisyaryo. Napakahalaga ring malaman kung ano ang kailangang gawin upang makasiguro na matatanggap ang cash payment. Sa karamihan ng kaso, kailangang rehistrado ang senior citizen sa Office of Senior Citizens Affairs o OSCA. Kinakailangan ding updated ang kanilang personal na impormasyon tulad ng address at contact details. May mga pagkakataon din na hinihingi ang valid ID, senior citizen ID, o anumang patunay ng pagkakakilanlan sa oras ng payout. Para naman sa ATM release, mahalaga na aktibo at tama ang bank details na nakarecord sa ahensya. May ilang senior citizens ang nag-aalala dahil baka raw ito ay chismis lamang o fake news. Ngunit base sa pinakabagong kumpirmasyon, ang cash payment na ito ay totoo at bahagi ng mga programang ipinatutupad upang mapagaan ang buhay ng mga nakatatanda. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa mga maling impormasyon na kumakalat online. Laging i-check ang opisyal na anunsyo mula sa DSWD, LGU o iba pang lehitimong ahensya ng gobyerno. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkakaiba ng cash payment na ito sa regular na pensyon. Ang 1,000, 3,000 cash assistance ay hindi kapalit ng buwanang pensyon, kundi dagdag tulong lamang. Ibig sabihin, kung ikaw ay tumatanggap ng social pension o SSS pension, hindi ito automatikong mawawala dahil lamang sa pagtanggap ng cash aid na ito. Sa katunayan, layunin ng programa na suportahan lalo ang mga seniors, hindi bawasan ang kanilang benepisyo. May mga tanong din kung hanggang kailan ipagkakaloob ang ganitong uri ng cash assistance. Sa ngayon, ang ilan sa mga payout ay one-time lamang, habang ang iba ay maaaring maulit depende sa pondo at desisyon ng pamahalaan. Kaya mahalagang manatiling updated at nakaabang sa mga bagong anunsyo. Ang pagiging updated ay susi upang hindi mapag-iwanan ng anumang tulong na inilaan para sa inyo. Para sa mga senior citizens na hindi pa nakakatanggap o hindi sigurado kung sila ay kabilang sa listahan ng mga benepisyaryo, inirerekomenda na makipag-ugnayan sa inyong barangay, city hall o OSCA office.
Sila ang may hawak ng pinakabagong listahan at impormasyon tungkol sa payout. Iwasan ang pagbayad ng kahit anong fee sa mga taong nangangako ng mabilis na release ng cash dahil kadalasan ay scam lamang. Sa kabuuan, ang 1,000-3,000 cash payment para sa Philippine seniors ay isang malaking tulong na layong magbigay ginhawa at suporta sa ating mga nakatatanda. Sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya, ang ganitong uri ng ayuda ay nagpapakita na hindi nakakalimot ang pamahalaan sa kapakanan ng senior citizens. Kaya mahalagang maging mapanuri, maging handa at laging updated upang masigurong matatanggap ninyo ang tulong na para sa inyo. Kung kayo ay senior citizen o may kakilalang senior, ibahagi ang impormasyong ito upang mas maraming tao ang makaalam. Patuloy nating babantayan ang mga bagong balita tungkol sa pensyon, cash assistance, at iba pang benepisyo para sa ating mga seniors. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa pamamagitan nito, masisiguro nating walang maiiwan pagdating sa tulong at benepisyo.